lahat ng makakasuhan at may mga kaso na, lalo na yung may mga warrant of arrest na nagtatago sa ibang bansa, nagbakasyon, hindi na bumalik, or talagang umiwas sa pananagutan sa ating bansa, sa kanilang mga kaso, dapat kansilahin ang kanilang pasaporte. Lahat ng passport dapat makancel na. Kaya kayong mga taga Department of Foreign Affairs dyan, bilis-bilisan naman ninyo ang inyong galaw. Marami na pong sinabi ang gobyerno, ang Department of Justice na kansilahin. Katulad ng passport ni Saldico, pati ang passport ni Harry Roque, pati ang passport ng iba pang nagtatago. Alam naman natin, hindi totoo na sila nagbabakasyon lang o nagpapagamot. Palusot lang nila yon. Obvious naman, lalo na si Harry Roque, walang ginawa yan o hindi siraan ng gobyerno. Walang ginawa yan kung hindi manawagan na tanggalin si Pangulong Marcos, mag-people power ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa na yung Harry Roque yan eh. Kaya dapat yan pauwiin dito, ikulong. Dahil meron siyang warrant of arrest, qualified human trafficking, non-bailable offense, dyan sa kanyang pakikialam o may kinalaman sa illegal na gambling or yung POGO operation. Convicted na yung ibang grupo dyan, pinaalis ko. Kaya yan si Harry Roque, dapat yan ay pinatatahimik dito sa Pilipinas. Ikinukulong. Tahimik na ikulong, hindi kung anong tahimik. Dahil habang nasa labas ng bansa yan, puro paninira ang ginagawa sa gobyerno. Para sa akin, wala na yung kredibilidad. Kasi kung yan ay tunay na Pilipino at alam niyo meron siyang kaso, dapat niyang hinaharap. Pero laging ginagamit yung kanyang kung ano man dahilan kung bakit siya nasa abroad. Ganon din si Saldico at yung iba pa. Kasi ang lumalabas ngayon sa report ng Bureau of Immigration, marami po na under investigation, marami ng pangalan lumabas sa mga investigasyon sa Blue Ribbon at sa ICI, pero lahat ay nasa labas o karamihan nasa labas, nagbakasyon, baka hindi na bumalik. So ang mabilis na cancellation ng pasaporte ang tanging paraan. Kasi pag wala ng pasaporte, illegal na yan, papauwiin na yan ng bansa kung saan siya nagtatago. Pangalawa, yung Interpol ay talagang maghahanap sa kanila. Yung malakas at matibay na relasyon ng Pilipinas sa Interpol ay dito natin mapapatunayan. Dahil ang Interpol ang merong kapabilidad, kakayanan, manghuli ng may mga warrant of arrest na nagtatago kung saan-saang bansa. Maraming bansa sa mundo kasama ang Pilipinas, member ng Interpol, isang organization na nagtutulungan para paghuli ng mga wanted person. At yan po ang mga dapat nating gawin at suportahan. Tama yung paninindigan ng gobyerno gamitin ang Interpol. Kaya lang itong ating sariling Department of Foreign Affairs masyadong mabagal. Ang immigration wala namang magawa. Hanggat wala kasing warrant of arrest, walang hold departure order galing sa korte, hindi nila kayang pigilan. May re-record lang nila kung saan pupunta at saka kung kailan umalis. Hindi pa nila. Kaya nga yung sinasabing si Bunuan ay umalis na, yung ibang mga engineer ay umalis na, ibang kontraktor ay umalis na rin, ibang politiko ay ayaw na rin bumalik. Ayon po ay hanggang record lang. Okay? Marami pa po. Actually, nagsisimula pa lang. Diba sinabi nga natin isang araw, 1,000 hanggang 1,002 ang pwedeng sabit dito. Actually, sa Kongreso, kakaunti pa yung lumalabas. Kaya nga sana lumabas na yung ledger ng listahan ng Diskaya. At yung iba pa mga kontraktor, kumanta na. Okay? Lalo na yung mga kontraktor. Congressman na kontraktor. Yung mga deputy speaker, yan lagi ko sinasabi. Kasi yung mga deputy speaker, malapit yan kay Romualdez. Hindi pwedeng hindi naambunan yan ng mga project. Di ba may report niya na di umano yung si Congressman Gonzales, dating congressman ng Pampanga, senior deputy speaker, 2 billion daw yung project na nakuha nun. Yung pala may sariling kontraktor. Ang dami po. Lahat ng mga deputy speaker sa loob ng nakaraang administrasyon at kasalukuyang administrasyon, lalo na yung 3 taon ni Romualdez, dapat yan masilip. Kasi kung yung ibang congressman meron, definitely ang deputy speaker mas malaki ang maaaring nakuhang budget para sa kanilang mga project. Kung nagamit ng tama, alang problema. Kung nagamit, halimbawa, ilang bilyon ang nakuha ng mga deputy speaker, pero nagamit naman at may project sa kanilang distrito, okay lang. Pero kung mayroong ghost project,
o substandard project, ayun ang pananagutan nyo. Diba? Sayang nga lang itong Kongreso, biglang natameme, biglang tahimik eh. Ano ang ginagawa ng Kongreso ngayon? Wala. Ang dami-daming committee. 300 mahigit ng congressman, wala nag-iimbestiga sa flood control. Umasa na lang doon sa ICI. Eh bakit? Nasa ang in aid of legislation nyo, paano kayo gagawa ng batas kung wala kayong investigasyon? Ang Blue Ribbon Committee ng Senado kaya nag-iimbestiga kasi in aid of legislation, nakakatulong na sila para sa kaalaman ng taong bayan ang mga pwedeng sumabit at makakagawa sila ng matinong batas kung anong dapat na batas na gagawin. Ay kayo, Kongreso, ano gagawin? Mangungupi na lang kayo. In aid of legislation ay para makagawa ng batas, para mag-amend ng batas, para mag-abolish ng batas kung kinakailangan. Eh wala kayong iniimbestigahan. Wala kayong committee hearing tungkol sa anomalyang ito. Paano kayo gagawa? Ang Senado, meron pwedeng magawa kasi meron silang na-discovering mga butas sa batas dahil sila nag-iimbestiga. Eh, ang Kongreso tahimik eh. Pinatigil ni Romualdez bago siya nag-resign. Pagpasok ni Speaker D, wala na rin ginagawa. Wala nang nangyari. Kaya napapag-usapan niya, kuditay. Palitan ng Speaker kasi sa dami nitong problema ng ating bansa, nananahimik kayo. Paano pa kayo naging mambabatas? Kung bulungan na lang kayo at wala kami naririnig. Wow! Tulungan natin ang mamamayan. Tulungan natin ang gobyerno. Kung kayo mananahimik, hindi kayo nakakatulong. Samantalang tuloy-tuloy ang bilyon-bilyong gastos ng mamamayan sa Kongreso at maging sa Senado. Alam ba ninyo na bilyon-bilyon taon-taon ang ibinibigay natin pera dyan sa mababa at mataas na kapuluhan? Kaya dapat mag-deliver sila ng mga trabaho nila ng paggawa ng batas na matino. Pero ang problema, hindi yun ang na-deliver eh. Corruption ang i-deliver eh. Proponent ng project, 25 to 30% ang kanilang kinukuha. Anong klaseng mababatas yun? Ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi mangurakot, hindi mangumisyon. Pero ang nangyari, nangungumisyon ng 25 to 30% ayon sa mga kontraktor, ayon sa mga district engineer. Baka nga yung mga politikong proponent at nakakuha ng mga malaking komisyon, baka wala nga nagagawang batas yun eh. Kasi nakapokus sila sa paghahanap ng komisyon, hindi sa paggawa ng batas. Eh samantalang sila'y ating inihalal bilang congressman, bilang party list congressman, district congressman, at senador para gumawa ng batas. Ayan lumalabas ngayon sa tindi at talamak na anomalya. Puro komisyon lang ang ginagawa. Hindi ko nilalahat. Pero mukhang marami pang sasabit. Kasi ang sinasabi ng ICI, mga 1,000 to 1,200 ang pwedeng kasuhan. O di ba? Marami sa kongreso niyan. Dahil ang congressman 300 lang, o ang senador 24 lang. So yung mga dati at kasalukuyan, sasabi talaga kayo. Pati mga local executive. Dapat lahat panagutin. Kasi naghihirap ang bayan dahil sa kapal ng inyong mga mukha, ninakaw nyo, nirape nyo, inabuso nyo ang mamamayan at yung pera ng taong bayan. Ganon ang nangyari at ginawa ninyo.